Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa pagmulat ng ating mata, ang ating unang gagawin ay purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Kung inyong narinig na mabuti ang Ebanghelyo, ito ay walang ibang kolorete. Diretso, realidad, tunay na mararanasan. Itong mga salitang ito'y karugtong pa ng mga sitwasyon ng Ebanghelyo sa nakalipas na 3 araw. Kung papaanong tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sa pagtawag niya, pinangalanan niya ito ang 12. At mula rito, kaniyang binigyan ng kapangyarihang magpagaling, magpalayas ng demonyo, at ibalita ang mensahe ng pagliligtas at ng himala ng Diyos.
Ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang simpleng bagay. Maraming tagubilin si Jesus kahapon pa. At ang una niyang tagubilin, huwag magdala ng ginto, pilak o tanso. Huwag magdala ng mga buklutan. Huwag magdala ng mga tsinelas o magdala ng anumang bagay na makawawala ng focus natin sa Diyos. At bilang misyonero, ang dadalin mo'y si Kristo. At bilang misyonero, ang focus natin ay si Kristo. Dahil kung tayo nga naman ay magdadala ng maraming bagay sa ating paglalakbay, baka ito ang maging dahilang hindi tayo makarating sa ating pupuntahan. At itinuloy ni Kristo ang mga tagubilin na ito. Jesus is not telling us about illusion. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi produkto ng ilusyon lamang. Hindi ito produkto ng emosyon. Hindi ito produkto ng sarili nating gawa-gawa sa isip. Ang pagsunod kay Kristo ay pagmumulat ng mata sa realidad ng mundo. Kaya nga sinabi niya, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Paghahambing ito, tupa, masunurin, tupa, malinis, tupa, sumusunod kung ano ang amoy ng kaniyang puno. Asong gubat, salbahe, lahat sinasalakay, lahat sinisira. Ito ang realidad na gustong ipabatid ni Jesus sa lahat ng kaniyang tinawag na alagad. Kaya nga muli niyang sinabi, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Ito'y paghahambing sa dalawang intensyong dapat dalhin ng taong sumusunod sa Kanya. Ang talino at kababaang loob na katapatan. Na sa mundong ginagalawan, hindi natin maaasahang palagi tayong tatanggapin. Kaya nga't palagi rin niyang sinasabi, kapayapaan ang dapat manaig sa bayang inyong pinupuntahan. The hostility of the world, yung galit ng mundo sa mga taong daladala ay si Kristo, ay tunay at realidad. Hindi ito napapalitan ng anumang realidad na ginagawa ng tao. Ito ang maganda kay Kristo kapag nagsasalita. He does not sugarcoat. Hindi niya ito tinatabunan ng matatamis na salita. Kung hindi iminumulat sa realidad ang mga taong sumusunod sa Kanya. Dahil nakikita niya ang realidad ng mundong ginagalawan ng tao. At ito rin ang dapat nating makita. Na ang pagsunod kay Kristo, ang pagiging misyonero ay hindi nakaugat
sa emosyon ng tao kung hindi nakaugat sa realidad ng mundo at realidad ng pananampalatayang meron ka na anuman ang mangyari, magiging matatag ka dahil sinabi na ito ni Jesus noong una pa, dadakpin kayo, hahagupitin kayo, dadalhin kayo sa mga hukuman. Pero huwag kayong mag-alala, ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaalaman kung anong sasabihin ninyo. Fair and square ang pananampalataya sa pagsunod kay Kristo ay hindi nakaugat sa emosyon ng tao. Palagi tayong nakaugat sa realidad ng ating paglalakbay bilang Kristiyano na ang paglalakbay natin bilang misyonero ay hindi paglakad sa gitna ng mga bulaklak. Hindi ito paghiga sa kama ng mga bulaklak. Kung hindi, ito ay pagsang-ayon sa imbitasyon ni Jesus na ang sino mang mananatiling matapat hanggang katapusan ang siya lamang maliligtas. Ito ang tunay na realidad ng pagiging Kristiyano. Maging matalino tayo at maging matapat sa pagsunod kay Kristo. No sugar coating. Dahil si Kristo ay totoo, ang pagsunod sana natin sa Kanya bilang deboto ay totoo. Dahil ang katotohanan ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay ng ating buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.